Magandang umaga mga bata, ako nga pala ang teacher ninyo ngayong araw. Ako pala si Binibining Baez. Kamusta kayo mga bata? Ang layunin natin sa ating desisyon ngayong araw ay pagkatapos ng aralin, ang mag-aaral ay inaasahang una, matutunan ang mga pangunahing kagamitan na kinakailangan sa pamamalansya ng damit, pati na rin ang mga tamang paraan ng paggamit ng mga ito. Pangalawa, makakagawa ng wastong paraan ng pamamalansya ng damit, natutunan ang tamang temperatura at pamamaraan upang maiwasan ang mga pagkasira ng mga damit. Pangatlo, magkaroon ng kamalayan tungkol sa kahalagahan ng maayos na pamamalansya sa pag-aalaga ng damit at kung paano ito nakatutulong sa kanilang personal na kaayusan at presentasyon. Ngayong araw, tatalakayin natin ang pamamalansya ng damit. Nakikita niyo ba ang larawan? Ano ang nakikita ninyo sa larawan? Alam niyo ba kung paano ito maaring ayusin? Tama, ang damit na ito ay gusot-gusot. Ngayong araw ay tatalakayin natin ang tamang pamamalansya ng damit at narito na rin ang mga hakbang sa tamang pamamalansya ng damit at talakayan din natin ang tamang temperatura sa pagplansya. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw na ito ay pag-aaralan natin ang wastong paraan ng pamamalansya. Unang hakbang, wisikan ng malinis na tubig bago plantsahin. Ikalawa, unang plantsahin ang tutok o dugtungan. Sunod naman ang kuwelyo at manggas. Ikatlo, plantsahin ang bahagi ng balikat. Ikaapat, isunod ang harapang bahagi paikot sa lurang bahagi ng polo o blusa. Ikalima, plantsahin ang laylayan ng polo o blusa. Ika-anim, i-hanger ng maayos at isara ang unang botones sa bahagi ng leeg. Bahagi ng plansya. Pamilyar ba kayo? Saan nyo ito madalas nakikita? Sa anong parte ng inyong mga bahay? Tingnan nyong mabuti ang larawan na nakalagay dyan at ang mga parte ng plansya. Una, meron tayong long cord wire. Kasunod ay ang handle. Pangatlo ay ang indicator lead or LED. Ikaapat ay ang temperature control. At ang panghuli ay ang non-stick sew plate. Mga bata, tandaan ninyo ang mga parte ng plansya.
Ang tamang pag-aalaga ng mga damit ay napakahalaga dahil ito ay nakatutulong sa pagpapanatili ng kalidad at itsura ng mga damit sa mahabang panahon. Narito ang ilang mga dahilan kung bakit mahalaga ang tamang pag-aalaga ng mga damit. Una, pagtatagal ng damit. Ang wastong pag-aalaga tulad ng mga tamang paghuhugas at pagtuyo ay nakatutulong upang maiwasan ang mabilis na pagkasira at pagkapudpod ng mga tela. Pangalawa, malinis at kaaya-ayang itsura. Ang mga damit na maayos at naaalagaan ay mukhang mas malinis at kaaya-aya na nagbibigay ng magandang impresyon sa ibang tao. Pangatlo, pag-iwas sa mga mansya. Ang tamang pag-aalaga ay nakatutulong sa pag-iwas ng mga mansya at pinsala na maaaring maging sanhi ng mga hindi tamang proseso ng paghuhugas o paglalaba. Pang-apat, pag-save sa gastos. Sa pamamagitan ng wastong pag-aalaga, makakabawas ka sa gastusin sa pagbili ng bagong damit dahil matagal mong maiangkop ang mga iyong mga kasuotan. Samantala, ang pamamalansya ay may mga benepisyo rin. Una, pagsasaayos ng itsura. Ang pamamalansya ay nakatutulong upang mawala ang mga kunot at mga depektibo sa tela na nagbibigay ng mas maayos at presentableng anyo sa damit. Pangalawa, pagpapabuti ng texture ng tela. Ang init mula sa plansya ay maaaring makakatutulong sa pagpapasigla ng texture ng tela na nagiging mas magaan at kaaya-ayang isuot. Pangatlo, pagpatay ng mga bakterya at allergens. Ang mataas na temperatura ng pamamalansya ay nakatutulong din na pumatay ng mga bakterya at allergens na maaaring nasa damit na nakatutulong sa mas malinis na pagsuot. Pang-apat, palatandaan ng seryosong pag-aalaga. Ang mga taong paminsang nagpapalamuti ng kanilang mga damit sa pamagitan ng pagmamalansya ay nagbibigay ng palatandaan na sila ay nagmamalasakit sa kanilang sarili at sa kanilang mga bagay. Sa kabuuan, ang tamang pag-aalaga ng mga damit at ang benepisyo ng pamamalansya ay mahalaga upang makamit ang mas mataas na kalidad at tibay ng mga kasuotan. Gayon din ang mas magandang kalusugan at pananaw sa sarili. Hahatiin natin ang klase sa dalawang grupo at bibigyan ko kayo ng mga kagamitan at pagkakataon na mag-practice. Mag-set up ng mga estasyon ng pamamalansya kung saan ang bawat grupo ay mayroong halimbawang damit at plancha. Babala, bago natin simulan ang ating aktibidad sa pamamalansya ng damit, narito ang mga mahalagang paalala at babala na dapat ninyong sundin upang matiyak ang inyong kaligtasan at kaayusan. At ngayon, maaari na kayong magsimula. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon na magplansya ng isang simpleng damit, pati na rin ang pagsunod sa mga hakbang na inyong natutunan. Bawat isa ay dapat magtala ng mga hakbang at refleksyon sa inyong mga natutunan. Isulat ninyo ito sa inyong activity notebook. Panuto, basahin at unawain ng mabuti ang bawat tanong at piliin ang titik ng tamang sagot. Number 1, una, ano ang pangunahing kagamitan na ginagamit sa pamamalansya ng damit? A. Plancha. B. Pen. C. Gunting. D. Susi. Pangalawa, alin sa mga sumusunod ang tamang pagkilos pagkatapos ng pamamalansya? A. Iwanan ang plansya sa daan. B. Ibalik ang plansya sa tamang lugar. C. Maligo. D. Magpahinga habang naka-on ang plansya. Pangatlo, ano ang tawag sa bahagi ng plansya na naglalabas ng init? A. Water tank. B. Salt plate. C. Handle. D. Steam button. Pang-apat, ano ang tawag sa kable na kumokonekta sa plansya sa pinagkukunan ng kuryente? A. Power supply. B. Long cord wire. C. Controller. D. Safety switch. Panglima, ano ang pangunahing layunin ng pamamalansya ng damit? A. Para maging mabango ang damit. B. Upang alisin ang gusot at ibalik ang maayos na itsura. C. Para mas maging magaan ang damit. D. Upang gawin ang mas malaki ang damit. Sasagutan natin ang ating ebalwasyon. Unang sagot ay A. Plansya. Pangalawang sagot ay B. Ibalik ang plansya sa tamang lugar.
Pangatlong sagot ay B, salt plate. Pang-apat na sagot ay B, long cord wire. At panghuling sagot ay B, upang alisin ang gusot at ibalik ang maayos na itsura. So sa ating takdang aralin, gumawa ng isang ulat sa kalahating papel tungkol sa iyong karanasan sa pamamalansya ng damit. Isama ang mga hakbang na inyong isinagawa sa proseso, pati na rin ang mga aral na inyong natutunan mula sa karanasang ito. Siguraduhin malinaw at maayos ang pagkasunod-sunod ng mga impormasyon.